Balak mo bang bumili ng bagong laptop kasi sobrang bagal na ng lumang laptop mo? Teka lang, huwag ka munang bibili agad. What if sabihin ko sa'yo na yung lumang PC o laptop mo ay kaya pa naman mapabilis? Yes, di ka nagkakamali. Pwedeng bumilis ulit yung lumang laptop mo nang hindi ka gumagastos ng mahal para sa brand new. Kaya panoorin mo to hanggang dulo kasi sa last part ng video, ibibigay ko yung mga pinaka-practical na advice kung kailan lang talaga dapat bumili ng bago. Sayang lang ang pera kung may mas murang solusyon naman. Usually, ang common problem ay mabagal na laptop. Alam ko, frustrating kapag ang laptop mo ay parang naghihingalo na sa bagal. Tipong magbukas ka lang ng Chrome, pwede ka pang magluto, maglinis, at magsaing sa tagal ng loading time. Power on pa lang, minsan pang ilang kape mo na, di pa rin ready. At dahil dito, ang unang instinct natin, palitan ko na kaya to. Pero teka, kailangan ba talaga? Ang mabagal na performance ay hindi ibig sabihin sira agad ang buong unit. Sa totoo lang, ang performance issue ng 80% ng lumang laptops ay galing sa dalawang bagay. Una, yung storage, naka-hard disk pa rin. Pangalawa, kulang sa RAM. Let's start with HDD versus SSD. Kung ang laptop mo ay naka-HDD or hard disk pa, automatic yan, mabagal talaga. Ang HDD ay parang lumang jeep, samantalang ang SSD ay parang sports car. Hindi naman required na maging sobrang techy. Basta tandaan ang SSD, mas mabilis magbasa at mag-process ng data. So, mas mabilis siya mag-boot, mas mabilis siya magbukas ng applications. Hindi siya lag kapag browsing ka. Let's say kung magpapalit ka ng 500 gig na SATA SSD, around 2,000 to 2,500 lang yan. Tapos plus technician fee mga around 500 to 700. All in all, nasa 3,000 o mas mababa pa. Compared sa bagong laptop na nasa 25,000 pataas. Imagine mo yon, 3,000 versus 25,000. Laking tipid, di ba? Ngayon, punta naman tayo sa RAM. Most likely, kung luma ang laptop mo, baka naka 4 gig RAM lang yan. At sa panahon ngayon, kahit pang basic use lang, bitin na bitin yan. Para sa smooth browsing, online classes, Microsoft Office, YouTube, at Facebook, minimum na ang 8 gig RAM. Kung 4 gig lang ang laptop mo ngayon, kailangan mo talaga mag-upgrade. Pwede mong gawin 8 gig para sa pang basic use, 12 gig hanggang 16 gig kung multitasker ka. Pero take note ha, hindi lahat ng laptop ay capable mag 16 gigabyte. Depende yan sa model. So para makasure ka, pwede mong i-check sa crucial.com kung upgradable ba yung unit mo. O kaya naman gumamit ka ng GPU-Z na software. Download ka lang sa Google and install. Then, para makita mo ang generation at limit ng RAM mo. Take note ha, may DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Dapat pareho ang type ng ilalagay mong RAM. At yes, pwedeng magkaibang frequency. So, ang mangyayari, mag-a-adjust lang yung mataas na frequency na RAM sa mas mababang frequency speed. Pero best practice, mas okay if parehong frequency at brands ang ilalagay mong RAM. Pero disclaimer lang ha, minsan kasi may mga nag-upgrade ng SSD at RAM. Tapos, akala nila parang magsusuper sign bigla yung laptop nila. Eh, hindi ganun ang reality when it comes sa pag-upgrade. Tandaan, yes, bibilis talaga siya. Sobrang laking difference kumpara sa dati. What I mean is, hindi ibig sabihin na kaya niya na lahat ng task. Lalo na kung mababa pa rin ang processor mo. Kung ang processor mo ay luma na, let's say i3 second gen or mas luma pa, hindi mo pwedeng asahan na kakayanin niya yung video editing gamit ang Premiere Pro, kaya AutoCAD, SketchUp, 3D modeling, heavy multitasking o browser tabs na sabay-sabay, at AAA games. So kung basic lang naman ang gamit mo,
sulit ang pag-upgrade mo. Pero kung pang heavy task ang kailangan mo talaga, baka kailangan mo nang mag-invest sa bagong laptop. Okay, recap tayo nang mai-align natin yung expectations. SSD plus RAM upgrades is equal, it can provide a huge boost for daily and basic tasks. Not designed for heavy applications, professional editing, and gaming. So kung heavy task ang requirement mo, you should buy a new one na pasok yung gagawin mo sa specs na need mo. By the way, may nagtatanong din sa akin palagi, pwede ba i-upgrade ang processor ng laptop? Ang sagot po ay hindi po. So sa laptop, kadalasan nakasoldered na ang CPU sa board. So ang pwede mo lang i-upgrade ay ang RAM at SSD. Pero kung desktop PC ang gamit mo, mas flexible ka. Pwede kang mag-upgrade ng RAM, SSD, CPU, GPU, tsaka motherboard. Kaya kung techie ka, mas okay mag-invest sa desktop. Pero kung laptop talaga ang kailangan mo, pwede mo ma-maximize yung mga upgradable na parts like SSD at RAM. Now, gusto ko lang din mag-remind ha. Kung ikaw mismo ang mag-upgrade ng RAM o SSD, huwag kalimutan yung safety practices. So kapag nag-upgrade ka, remember, i-disconnect mo muna yung battery. Bakit? Una, para iwas static discharge. Pangalawa, para hindi ka makasira ng ibang components. Kung hindi ka sure kung paano, mas maganda ay paggawa mo muna sa marunong. Lalo na kung first time mo. At lastly, pagkatapos ng upgrade, i-reformat mo ang laptop para mas mabilis ang system at ramdam yung performance. So ito ang tanong, kailan ka dapat bumili ng bagong laptop? Simple lang, kapag ang motherboard or mga core components ay sira na at hindi na practical ipaayos. Then, kung ang work mo ay nangailangan ng mas malakas na specs na hindi na kaya ng luma mong unit, much better, bili ka na ng bago. Pero kung basic user ka lang naman at ang problema mo lang ay bagal, huwag ka na mag-spend ng 25,000 agad. Try mo muna gumastos ng 3,000 para mag-upgrade. So kung nakatulong ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Comment mo rin sa baba yung model ng laptop mo at kung gusto mo ng personal recommendation, tutulungan kita. Thanks for watching at good luck sa laptop upgrade mo.